dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalang yan sa Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Junior! Hindi ako makagago. Ay, naku, huwag mababanggit ng galaw. Mabuhay tayo! At sa mga Team Kabahombre, putang ina nyo! Yan ay mula sa isang dekalibreng tanga. Pinos di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Alam nyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Oo. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe. Pero sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi ganito, sumagot sa mga kinakaso sa akin. Putik, matibay. Di okay. Di wow. Hanggang doon na lang yan, no? Puro kasinungalingan din na yung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong muling tatalakayin ang the biggest ever kupal sa balat na social media. Alam nyo mga kahombre ko, sa totoo lang, akala ko nga ako na yung biggest ever na hinayupa, demonyo, tarantado sa internet, mga kahombre ko. Yun pala, si MG lang, yung persona lang, karakter lang yon mga kahombre ko. Pero ito, this guy is the real deal, mga kahombre ko, ha? Walang iba kundi si Norman Mangusin, mga kahombre ko. At magre-recap lang tayo ng konti, ha? Kasi syempre, tumatagal, no? Nawawala sa eksena, nawawala sa limelight si Norman Mangusin. Ito na ho, ang ika-20 na content natin kay Norman Mangusin sa second phase ng kulong arc ni Norman. In fact, sa uling video, tinalakay natin ang ginawang pananakot ni Gusgusin sa abogado ni MG, mga kahombre ko. And to tell you the truth, mga kahombre ko, ako ho ay nag-aalala. Papaniwala kayo dyan. Gago nga yan. Nag-aalala ako kasi ang tagal na ho nating hindi nakikita. Ang tagal na ho nating walang balita kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ano na kaya nangyayari kay Norman? Is he alive? Well, sabi naman ng ating kaibigan na si Food Genius, buhay na buhay daw ho si Norman, mga kahombre ko. So, sumaya naman ulit ako. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Nananatiling tahimik si Gusgusin at wala pang bagong paramdam o live streaming. Simula pa noong April 27, mga kahombre. Siguro na-realize ni Kulaong, putya, gumulo buhay niya lalo nung nag-live siya ng nag-live at kinalaban niya ng kinalaban si Makagago eh. Siguro na-realize niya rin yun. Hombre ko. Minsan, chinecheck ko. Chinecheck ko kung buhay pa ba ito. Chinecheck ko yung kanyang mga newest comments. At minsan, mga kahombre ko, meron akong nakikita na nagko-comment 2 minutes ago, 1 hour ago, 5 hours ago. Obviously, bash. Kinabukasan, deleted na rin yun. So, at least nakakampante ako. Hoy, buhay pa ang aking aso. So, okay lang to. Let's go, Norman. Kaya mo yan. Matibay. Akala ko pa naman kasi wala tayong tigilan, Norman. Di ba, mga kahombre ko? Yun ang sinabi niya. Kaya ako naman, masaya. Akala ko lang. Ako, dapat di ako magla-live. Pero ipinangako ko kasi na 2 beses ang araw, magla-live ako para lang murahin siya. Pogi ng ina niyang makagago siya. Kaya nag-live ako. Di ba? Yun. Ayun naman. Di ba? Ayun naman, masyado naman kayo Hindi, kaya ako nag-live kasi duty call. Alam mo ibig sabihin ng duty call? Si Ogag, mumurahin ko lang. Kinangina mo, Ogag. Duwag. Baka mamaya pag ito nag-live tas may nag-comment, bakit ka nag-live? Baka para si Senator Bato to, sasabihin, no, hindi ako pumapasok.
Tanong kayo ng tanong, ba't hindi ako pumapasok? Ngayon naman pumasok ako, nagtrabaho ko. Sasabihin nyo naman, bakit ako pumasok? Baka si Kulaong, pag tinanong ng ganyan, mapipikon. Sabihin, hindi ako nagla-live. Hanap kayo ng hanap. Ngayon naman nag-live ako, tatanungin nyo ako, bakit ako nag-live? Pagka wala kang bayag, 2 linggo na wala pa waiver. Pero mga kahombre ko, may sasabihin din ako sa inyo. This is not for the hype anymore. Dati, sinabi ko na basta nakaka-100,000 views, tutuloy tayo. Ngayon, kahit 1,000 views na lang, it doesn't matter. Kasi mga kahombre ko, this war is on. Wala na tayong magagawa doon, mga kahombre ko. Ang laban na ito, laban na ng totoo. Personal na eh. Personal na to eh. Papatunayan ko sa inyo na totoo talaga ako. Kahit wala ng kwenta si Norman sa internet, it doesn't matter. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakaso namin sa kanya. Para lang mahoyo talaga ang tao na ito ulit. At syempre, sobrang exciting nun. Ikaw, iyahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Norman, FYI, walang umaatras ha sa nagkaso sa'yo ha. Wala ha. Ito yung unang beses mong makakaramdam ng hagupit ng mga kasuhan. Kasi kami yung kauna-unahan mong makakalaban sa korte na hindi ka aatrasan. Promise man. Taga mo yan, Sabato! Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Or sa friendship ni Casper. Wala ka na kay FLM. Wala na ako yan. Wala na ako kay boss. Ayun na. Kung meron pa. Okay? Anyway, sa kabila ng katahimikan ni Gusgusi, nananatili namang aktibo, mga kahombre ko, si Casper. Sa pag-post sa kanyang FB page at makikita natin, ayon sa mga post ito na mag-iisang buwan nang hindi niya kasama, mga kahombre ko, si Gusgusi. Ito na ho ang huling post ni Casper, mga kahombre ko, kasama si Gusgusi. At ito ho ay April 21 pa, mga kahombre ko. Napakatagal ng panahon, almost 1 month ago na po. So matindi na, mga kahombre ko ha. Mukhang may naluluto na ho na something dito. Mawala sa akin lahat, wala akong pakialam. Ikaw ba isang OFW? At ikaw ay awang-awa na sa nangyayari sa buhay ni Norman. Ala na. Si Kulaong talaga, no? Ang lupit ng pagbagsak ni Kulaong. Talagang hinilahod ni Makagago, no? Alam nyo, sa totoo lang, si Makagago talaga pinakamalaking balakid sa naging buhay ni Kulaong. Kumbaga parang Superman si Makagago, Kryptonite. Parang ganun nangyari eh, no? Kaya si Kulaong hindi naman Superman eh, super scammer 'yon. Talagang hinilahod eh, no? Hindi talaga tinigilan ni Makagago hangga't hindi nahihilahod si Kulaong. At ngayon, si Kulaong, yung yabang niya sa Sokmed na wala talaga, as in talaga naglaho. Na may pinatatamaan ito at mukhang nagpaparinig, mga kahombre ko. Kupal! Malaki kang kupal! Maraming nagaganap sa mundo. Ba't ganun pa rin ang paandar mo? Iba naman, nakakaumay na. Mahiya ka sa balat mo. Kiningining ka. Alam ko naman na this was referred kay Norman Mangosing. Sino ba naman ang mahilig magpaandar sa internet? Ikaw naman, Casper, wag mo nang paikot-ikutin pa yung mga ulo ng mga tao, ha? Tulad ng pagpapaikot mo habang hinahalo mo yung taho. Ay, nako. Casper, delikado yan. Pag-usapan taho, mga kahombre ko, nawawala ho sa hulog si Casper. Sabi ni Haman Draco, Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng bagtataho. Solid. Bagtataho talaga. Totoo ba yan? Ano ba yan? Kaso yan. Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Pwede kayo ikaso yan, boss. Pwede. Pwede mo ikaso yan. At syempre, dito sa nagpalipad kay Norman Jambusin. Shoutout sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka.
Hindi lahat ng basher kaaway, hindi rin lahat ng friend kakampi. Kaya maguguluhan ka sa ikot ng mundo dahil lahat ng ito isang bagay na palaisipan sa ating lahat. Aba, mukhang ito na ho yung cryptic post mga kahombre ko ng isang aso na si Casper. Matindi to mga kahombre ko. So ibig sabihin, para kay Casper, hindi lahat ng kaibigan ay kakampi. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Casper, di ba? Hanggang doon na lang yan, oh. Pero, yun totoo mga kahombre ko, kung tunay man na may kasong mga kinakaharap si Casper ngayon at may kakaharapin si Casper ngayon. Kasi kailangan ko manahimik sa part yan mga kahombre ko. Pasensya na kayo ha, ganun talaga. Kailangan hong mag-ingat ni Casper. Kasi for sure mga kahombre ko, tinalikuran na siya ni Norman Mangusin. And I really mean this. Tapos na yan mga kahombre ko. Wala na ho si Casper. Sure yan. Wala ka na kay Epelim. Oo, wala na ako yan. Wala na ako kay boss. Nag-apply tayo ng ibang trabaho. So mag-iisa ka na ngayon, Casper. Kahit na sabihin na natin na nakakaawa ka na ngayon, di ka nakupal ngayon, yung mga ine-expect natin na demonyo na kalaban natin dahil kay Norman, ganito ganyan, hindi na ngayon. Kasi si Casper naghahanap na ng trabaho. Kaso Casper, hindi ganun ang buhay. Kapag may nagawa ka, kailangan mong panagutan. Makakarma din yan. Oh. Para sa mga basher, Nako, ito pong, meron lang sa ating nagbulong. Patungkol diyan sa kaso ni Casper. Andiyan pala yung nagbulong, andiyan pala. Okay, hello at Ate Ira, Kirokiropi. Okay, tama ka makmak hinampas at tinambalo sa hilahod na hilahod. Okay, Embang si Kulaong, sabi ni Ate Machamochi. Ayan. Andiyan na pala si Kuya Henry. Okay. Meron kang kaaway na hindi ka nanalo? Si Kuya Henry. Ba't sabi Suyo Dan. Suyo Dan ba? Ano ba? Paano yung mga case na ni Pal Nicolaong na si Casper ang witness? Kaya na hindi natin alam kung ano na mangyayari doon. Pero ayon sa ating bubwit, eto nga daw pong Casper ay tutuluyan po noong magtataho. Tutuluyan ng pamilya na magtataho. Tapos, eto pong pamilya na magtataho, ang primary witness ay si Consel Igme. Ayan. Ako si Consel Igme get well soon, Consel Igme. Talagang si Consel Igme ay napakatibay. Hindi talaga kayang pabagsakin. Kasi talagang si Consel Igme. Napakaswerte po na siya ay naging talaga. Naging swerte. Hindi pa niya talaga oras. Okay, kaya po yang si Casper ewan ko kung paano lulusutan ni Casper tong kaso kasi wala na siya kay Kulaong. Hindi naman talaga siya tutulungan ni Kulaong. Actually, kahit na kay Kulaong si Casper, hindi din naman tutulungan sa kaso yan ni Kulaong. Hindi. Sarili nga lang kaso ni Kulaong, hindi niya maasikaso Hindi niya kayang sustentuhan yung kanyang sariling kaso Yung pa kayang kaso ni Casper, dadalhin pa niya. 'Di ba? Kaya parang it's better late than never ang nangyari kay Casper. It's better late na umalis na siya kay Kulaong.
dan hindi siya umalis, dan never, di ba? Kasi kung hindi naman siya umalis kay Kulaong, naku po, yari talaga siya dyan. Contessa Dawi sa po, Ate Katrina Love, ano year ba nangyari yun sa magtataho? Parang 2024 yata nangyari yun Ate Katrina Love. Hindi ko sure parang nakita ko lang 2024. Kaya kaya malaking talaga, malaking problema ni Casper yan. Kasi eto na, nagbabagong buhay na siya. Nakatanggap na siya ng bagong trabaho. Papasok na siya ng bagong trabaho. Tapos, may kaso na paparating. Yun ang mahirap. Diba? Parang it's better late than never talaga. Kaya lang, parang it's too late ang nangyari. Kasi, etong si Casper, kahit anong gawin niyang pagbabagong buhay ngayon, kung meron siyang kinakaharap na kaso, paano ka makakapagbagong buhay? Parang ang hirap, di ba? Ang hirap magbagong buhay kapag meron kang kaso. Kulaong lang naman yung naringgan natin na merong kaso, pero ang nangyayari parang pa siya. Parang proud na proud pa si Kulaong. Parang achievement pa 'yon na siya ay nakatanggap ng napakaraming kaso, 'di ba? Yun lang yung naiisip ko ngayon na na sitwasyon ni Casper. Nakakaawa, totoo 'yun, nakakaawa. Ako naaawa ko kay Casper. Kaya lang parang dapat noon pa siya umalis. Total naman aalis ka na lang din naman pala kay Kulaong. Bakit hindi ka pa umalis ngayon? 'Di ba? Ba't pinatagal mo pa? Ate Keropi, lahat ng nag-file na kaso ni Kulaong na si Casper ang witness na dismiss. Kaya ganyan din siya trato ni Kulaong. Wala na kasing pakinabang sa kanya. That's the normal Kulaong. Normal Norman. Pag wala ka ng pakinabang, wala nang mapapala sa iyo si Kulaong, tsupi ka na. Etchas ka na lang sa kanya. Normal na galaw ang Kulaong yan. Kaya yun talaga yung kanyang galawan Yun talaga si Kulaong kasi. Kaya 'di ba? Umasa na mababayaran siguro. Kaya lang paano siya mababayaran kung na-dismiss nga yung mga kaso? Kaya hindi na pinagpatuloy ni Kulaong pasahurin si Casper. Kasi wala namang kwenta Para kay Kulaong kasi hindi mapapakinabangan si Casper kasi wala namang bahay na babantayan si Casper. Wala namang paglulutuan si Casper. Si Norman hindi na umuwi ng bahay. Sa nakatira sa hotel. 'Di ba? Kaya wala nang pakinabang si Casper kay Kulaong. Kaya ibinasura ng ganun-ganun na lang ni Kulaong si Casper. Masakit kay Casper yan, totoo. At yan ay malaking dago kay Casper kasi siguro umasa si Casper, tutulungan siya sa mga kaso, tutulungan siya sa buhay. Kaya lang, noon pa naman natin sinasabi kay Casper to paano ka matutulungan ni Kulaong kung siya mismo problemado? Buti sana kung nangyayari, umaangat si Kulaong, umaangat din si Casper. Hindi. Ang nangyayari, lumalagapak si Kulaong, lumalagapak din si Casper. Diba? Walang nangyayari maganda sa buhay ni Casper. O katulad na lang noon, example, nag-bodyguard siya kay Kulaong. Ano ang napala niya? Nasita pa siya.
ni Attorney Chief Napolcom Kalinisan. Baka nga kinasuhan siya. Dahil bawal nga yun. Kasi hindi worth it yun. Kahit na sabi mong sinasahuran ka ni Culaong ng 30,000 sa buwan, 50,000 sa buwan kung makakakuha ka naman ng kaso sa mga mga pinapagawa sa iyo ni Culaong. Hindi worth it yun. Buti sana kung yung mga kasong kinakaharap ni Culaong mahihina ang mga ebidensya. Hindi. Talagang merong mataas na conviction ang pwedeng makuha ni Culaong. Kaya ako nasabi, it's too late to be, it's better late than never ang nangyari kay Casper. Ayan. Hoy, teka. Salamat po Ate Contessa Dawi. Salamat po sa iyong pakulay. Okay. Ate Agnes, nakakaawa man si Casper. Dapat niya pagbayaran ang mga ginawa niya. Saka ang yabang din niya nung nakay-norm siya. Kailangan niyang ganun eh. Di ba meron ng video na parang ayaw na ni Casper magsalita ng masama kay Makagago. Pinipilit pa rin siya ni Culaong. Diba? Naalala niyo yun? Papunta yata silang Quezon kay parang ganun hindi ko matandaan kung saan sila papunta nun. Ayaw na ni Casper magsalita ng hindi maganda kay Makagago. Pero pinilit pa rin siya ni Norman. Thank you Ate Contessa Dawis, Ate Michelle nandyan na, Persona de Gracia. Nandyan si Persona de Gracia. The Modern Parent, ayun. Tama, Ate The Modern Parent. Hello po sa inyo ha. Shoutout sa tropa Pips Spam. Talagang talagang palagapak si Culaong, palagapak din si Casper. Kasi lahat yan, hihilahin ni Culaong pababa. Pangalan nito, si Boyong, the Explorer, hinahatak din niya yan pababa. Kaya lang, hindi pa talaga, mahirap pang pabagsakin kasi itong si Skywalker, si Alex, kasi mayaman, marami pang bala yan eh. Kaya hindi pa basta-basta mapapabagsak ni Culaong yan. Pero mahihila niya. Kahit papaano yung negatibong pagkakakilanlan. 'Di ba? Ang tingin ngayon kay Alex kita nyo, binabash sa Sokmed, nakikita ko. Ang dami nagsasabi kay Alex, may pera ka lang, mayaman ka lang, pero bobo ka, wala ka utak. Mga ganun sinasabi kay Alex. Si Debunk FLM yata 'yon, saka si Don Sebastian yung nakikita kong ganun. Nakakahiya yun, biruin mo na kay MJS ka na, okay ka na eh. To the highest level ka na, nandun ka na eh. Biruin mo, bumaba ka pa. Parang nasa kutsyon ka na, nasa kama ka na, bumaba ka pa sa papag. Bumaba ka pa sa banig. Diba? Kaya talagang itong nangyayari kay Casper, it's too late to be, it's better late than never. Ayun. Ito, play pa natin to. Pero anyway, di ba? Totoo naman, may deserve ni Casper naman ng second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Deserve ng tao yan. Kaya lang, paano i-handle ni Casper etong second chance? Share ko. Hinay-hinay lang sa pagbabash. Baka atakihin kayo. Hindi ko nakasalanan yan. Basta ako, good vibes lang. Pasalamat pa rin ako sa inyo dahil perpekto kayo. Mukhang masakit ho talaga ito, mga kahombre ko. Ouch! Ouch! Sakit.
Yan. Mga followers o bashers ko, sana maintindihan din ninyo, nag-work lang ako o bilang tao. Huwag naman ninyong husgahan ang buhay ko. Parehas lang po tayong may pamilya ding umaasa sa akin. Salamat po. Anong pakialam ng mga tao dyan, Casper? Sabi ko naman sa'yo, pinasok mo yan. Problema mo yan. Wala namang kwenta yan eh. Minsan, mapapaisip ka na lang sa tubig dagat. Minsan, kalmado. Minsan naman, maagos at humahampas sa galit at nagiging tsunami pa. Bakit kaya? Abay, napakatindi ho nito, mga kahombre ko. Anyway, Hindurotot ka pa rin kasing hambog ka. sa mga pagpo-post ito, mga kahombre ko, nakatanggap pa rin ho siya ng mga komento ukol sa magtataho. Taho vendor slayer. Amustahin mo naman yung magtataho, Casper. Pinapasabi niya, may magtataho ba dyan na maiiskoran ng taho? Good vibes and nanaksak na magtataho. Sumuko ka na, maawa ka sa sinaksak mong magtataho. Maawa ka, Casper. Makakarma rin yan. Mga kahombre ko, eto ngayon ko lang to talaga sasabihin at aaminin sa inyo. To tell you the truth, Ayan sabi ni Ate Ira, October 2024 daw po nangyari yang sa magtataho. Napile yang sa magtataho. Naku po. Diba? Medyo ano pa yan medyo sariwa pa. Bago lang, wala pang 2 taon. Kaya nako alam mo, nakakaawa talaga. Kung ako tatanungin niyo kung naaawa ko kay Casper, naaawa ako. Kaya lang, syempre, di ba, hindi naman pwedeng hindi mo pagbayaran yung mga nagawa mong kasalanan. In the past, di ba? Lahat ng mga nagawa nating kabulastugan sa nakaraan, kailangan nating pagbayaran. Kaya Casper, kung yan man ay nangyayari sa iyo, wala namang ibang dapat sisihin diyan kung hindi sarili mo. 'Di ba? Huwag kang masaktan na sasabihin mo perpekto yung mga tao. Hindi lang talaga namin kayang gawin yung nagawa mo. tinalakay ko ito ng medyo malalim nitong mga nakaraan. Sinabi ko naman na hindi ko to ilalabas and whatsoever. Ngunit, nasa akin na po, mga kahombre ko, yung contact talaga, no, ng pamilya na naargabyado ni Casper. Di umano pa lang naman to. Di umano, sinabi nila na nasaksak talaga ni Casper ang kanilang amang matandang magtataho. So, di umano, no, kasi wala naman tayong patunay and all. Kaso, mga kahombre ko, ang patunay daw ho ay naandoon sa lugar nila, sa Cavite. Kasi lahat at napakarami hong tao ang makakapagsabi niyan. And unfortunately, mga kahombre ko, kahit mismong kamag-anak ni Casper, mga kahombre ko, na mga nakausap ko, inaprobahan. At totoo daw ho talaga to. Nako. They confirmed it. Pero, Ay. di umano pa rin to. Kasi wala naman akong mapakitang patunay. Kumbaga, ito lang, sinasabi ko lang sa inyo, yung mga nalagap ko. Pero syempre, hindi tayo 100% sigurado. So anyway, mga kahombre ko, ako naman, nandito at tunay ho na nakausap ko, mga kahombre ko, ang pamilya na ito. Kung maririnig nyo lang sana yung recording, kaso ayoko pang ilabas ngayon, no? Pero sobrang tindi ho ng stress na aabutin nyo if ever lang na marinig nyo itong mga recording na hawak ko. Kasi talagang nag-iiyak po ang pamilya at yung asawa mismo nung magtataho na yun, mga kahombre ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin Kawawa nila naman. matanggap na gano'n na nangyari. Sabi ng mga tao, napakatagal na yan, ba't hindi nyo inaksyonan? Natakot daw ho kasi sila sa kanilang mga buhay. And in fact, sa panahon ngayon, as we speak, nasa Tagaytay na daw ho itong mga ito. Yung bahay nila sa Cavite, talagang iniwan na nila for a very long time. Simula nung nawala ang kanilang tatay sa kamay ng tao na ito. Nako. Nawala nga pala talaga, no? Nagtamang hinala daw, sabi ni Ate Ira. Kasi ganun talaga kapag kapag gumagamit daw .
Akala mo yung mga tao para mga demonyo yung nasa paligid mo pero yung pala ikaw ang demonyo eh. Ah, meron akong mga kakilala dun sa amin sa Santa Maria. Mga nagparehab. Mga magagaling mag-basketball, mga magagaling magsayaw. Pero yung pala, putya, mga ano pala sila. Alam ko basta pero merong naging kontrobersya noon sa Santa Maria eh. Hindi ko alam kung sino yung ginurgur. Pero basta meron parang ginurgur. Tapos tong ginurgur na to, parang kilala dun sa amin. Tapos ang mga suspect yata, mga kabataan. Ngayon, meron namang mga ano lang, mga nadamay lang. Ayun, merong mga nadamay lang. Ngayon itong mga nadamay, napatunayan sila na na hindi sila kasama. Hindi sila kasama doon sa krimen. Ngayon, ang problema, parang nahulihan yata sila ng pulburon, pinagbabawal na pulburon. Ngayon, nung nahulihan silang kanya, parang pinarehab sila ng pamilya. Ngayon, nung nakalaya na sila, syempre, tambay ako sa patio. Nakita ko sila. Kasi malapit doon sa may patio dati bahay ko eh. Ngayon, tambay sila doon sa patio. Lalaro ako basketball kasi doon. Nandun sila, dumating, nakita ko yung isa. Maya-maya, yung isa nandyan na ulit. Syempre, parang nagkakaano lang. Kantsawan, ganyan. Tapos, welcome back, ganun. Kaya po, nagkakwentuhan lang. Ano nangyari? Anong experience nyo doon? Anong ginawa nyo doon? Alam ko sa San Gabriel ba mahabang parang yung kanilang ano tawag dito? Pinagrehaban. O kinukuwento nila kasi ang tingin na nga daw nila sa paligid nila mga tao. Kunwari kausap kami. Noon. Tingin nila sa amin demonyo kami. Tingin nila sa amin gagawa kami ng masama sa kanila. Tingin nila sa amin, kalaban, kaaway. Kampon kami ng kadilima. Yun daw ang tas para may mga bumubulong na raw. Gawin mo yan. Unahan mo na yan. Ako, pag naunahan ka niya. Mga ganun daw. Ewan ko kung ilang taon yung ganun, yung rehab. Nakakalimutan ko, hindi ko na matandaan. Pero tagal nila nawala noon sa Santa Maria. Nung bumalik sila, yun ang mga kinukwento. Siguro yan yung naranasan ni Casper na kung nagtamang hinala sa magtataho na police asset. Totoo naman, ang isang police asset, kahit ano gagawin niya, kahit nga manikurista yan, kahit na magpapandesal, fishball vendor, jeepney driver, tricycle driver, lahat yan, gagawin yan kapag ikay isang police asset. Pero, di ba, etong matanda na mayroon pang mga maliliit na anak, yung magtataho, talagang yan, nakakadurog ng puso. No? Hindi sinang-alang-alang yung pamilya na mawawala. Eto lang, kasi sinabi naman na ni Makagago, yun lang ang talagang kung ako si Casper, talaga nakakabahala. Bakit? Biruin mo sarili mong kamag-anak ang witness mo. Sarili mong kamag-anak ang witness na ikay gumawa ng isang krimen. Para napakahirap na talaga. No? Mahirap na talaga tong lusutan. Kaya alam nyo, tama yung word na it's too late to be too late than never. Sobrang late na. Kung gusto pang magbagong buhay ni Casper, sana nga talaga it's never too late, di ba? It's not too late.
Laging tamang hinala at assuming na matalino ang, oo nga po, Kuya Elmer. Kaya, nako, kawawa yung pamilya kasi kung may mga maliliit pang anak, kawawa talaga yun. Napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon ngayon ni Casper. Mas mahirap ang sitwasyon nung naiwanan nung magtataho. Ang tanging pinanghahawakan na lang ng mga tao na ito ay yung mga taong makakapag-testify at makakapagturo na talagang si Casper at kitang-kita nila kasi umaga daw po nangyari to mga kahombre ko, umaga. So, I don't know, man. As per them, parang away daw sa droga ito, di umano. So, yan ang sinabi, mga kahombre ko. So, let's move forward. Dahil sa mga komentong ito, hindi na nakapagpigil si Casper at naglabas na rin siya ng kanyang saloobin. Grabe talaga mga tulad ninyo kung makapaghusga kayo ng tao, gano'n na lang. Kung makapagsalita kayo, parang may ambag kayo sa buhay ko. Nagtatrabaho lang ako kay FLM kung ano-ano na mga pinagsasasabi ninyo. Bago kayo manira ng ibang tao, tingnan nyo muna ang mga sarili ninyo. Kung ano kayo at tama ba ginagawa nyo o sadyang ganyan na mga gawain ninyo. Ang manlait, manghusga at kung ano-ano na lang sinasabi ninyo, Diyos na lang bahala sa inyo. Pinangako naman ng Diyos yan eh. Huwag kang gaganti, bahala na ang Diyos ang gumawa ng paraan sa alam ng Diyos. Actually, Casper, dapat kinikilabutan ka sa mga salita mo na ito. Papaano naman yung nagawa mo? Doon sa matandang magtataho. Kung tunay man yun, di ba? At lalong-lalo na yung malaking butas na naiwan mo sa pamilya niya. Alam mo ba na meron siyang 2 o 3 anak na babae, Casper? And kahit hanggang ngayon, Casper, nakakaawa pa rin ang mga tao na yon. Kasi talagang naaalala pa rin nilang tatay nila at hindi pa rin nila nakuha ang hustisya sa iyo. Alam mo ba yun, Casper? Kinikilabutan ako habang binabasa ko yung kaugukan mong comment. Grabe, parang wala lang, no? Lupit talaga, mga kahombre ko. Grabe, no? Nahawa na si Casper kay Kulaong na pabiktim. Diyan magaling si Kulaong parang napunta na kay Casper na nahawa o na-pick up ni Casper etong style ni Kulaong na kunwari ay siya pa yung biktima. Siya pa yung aping-ape, siya pa yung kawawa. Dalawang Kulaong yun eh. Oh. Tagal kong sinubaybayan to si Kulaong kaya alam ko yun eh, na ganyan yun eh. Si Kulaong ang pinakamagaling magpaawa dito sa Sokmed. Pagkatapos magmumura sa mga kababaihan, pagkatapos magmumura sa mga taong gobyerno, pagkatapos niyan, 'di ba, siya pa yung biktima. Oh. 'Di ba sa mismong ano tawag dito? Mismong mismong press con. Mismong press con nitong Napolcom para kay Kulaong. Di ba siya pa yung parang aping-ape? Siya pa yung parang kawawang-kawawa doon sa press con. At sinasabi pa nga niya siya ang unang nagsampa ng demanda pero siya yung unang nawaran. At siya ay parang kawawang-kawawa doon sa sa sitwasyon na yun na parang ang dating siya yung inape, parang siya yung unang kinawawa. Parang siya yung unang ginawa ng masama. Pero alam naman nating lahat na kung sino ang nanguna, sino ang gumawa ng katarantaduan, sino ang unang gumawa ng kabulastugan dito sa sitwasyon na ito. Na-pick up ni Casper yun.
Ang gagaling nila, di ba? Ayon din kay Fuji News, si Casper daw ay naghahanap na ng trabaho. Emergency hiring, tulungan si Friendly Ghost. Si Edmundo Casper Saranya, mga kahombre ko, dating driver or bodyguard ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. 2 buwan na siyang tinanggal sa trabaho, 3 buwan na pinangakuan ng sahod. At ngayon parang multo na talaga siyang naglilibot sa Cavite looking for a job. Matagal na pong single, 51 years old, 5'7", 78 kilograms. Pwede nang maging personal driver, bodyguard o emergency ghostbuster ng inyong opisina, kumpanya or bahay. Kung may opening kayo for driver, bodyguard, all-around utility o kahit tagapuno lang ng tubig, PM nyo siya agad. Ayan mga kahombre ko. Marunong ba mag-drive to? Itinatanggi niya ho yan sa latest post niya. Tingnan nyo, makikita natin dito na ang sinabi niya mga kahombre ko, ang kanya daw na naging trabaho lang kay Norman Mangusin ay driver at cook lang mga kahombre ko ha. Take note. May lisensya po ba kayo sa pag-security ninyo galing sa PNP? Alam ba ninyo bang illegal ang ginagawa at ginagawa ninyo? Ay sir, hindi po ako security sir. Opo. Ako po'y kusinero. Kusinero at caretaker ng bahay ni boss. Hindi po ako security boss. Okay sir, ayan. Puti sir na itanong niyo yan. Kusinero lang po ako. Tsaka caretaker ng bahay niya. Alam ko naman po yan, pag bodyguard kailangan talaga may lisensya kayo dyan. Alam ko po yan. Ngunit, mga kahombre ko, makikita ho natin dito sa resume niya na bodyguard po ang nakalagay. At ito na nga, Casper, ang ikakawasak mo kasi hindi kayo tinantanan, unfortunately for you, ng CIDG at NAPOLCOM. In fact, tuloy na tuloy ang kaso sa inyo. Kung hindi ka pa nakakatanggap ng sabina, Casper, kung sakali lang hindi ka pa nakakatanggap, mag-double check ka na. Puta, warrant of arrest yung susunod sa'yo. Ha? Kasi sigurado ako, Casper, na nakapagsimula na yung preliminary investigation. So kung ako sa'yo, Casper, mag-triple check ka na, mamaya niyan, mapagaya ka sa amo mo. Naku po, tsa. It's too late na talaga, Casper. No? Huling-huli na talaga. Patong-patong din na nangyari. Di ba? Too late na talaga, no? Kasi ala na, kahit biruin mo, tinuluyan pala talaga pa ni Chief Kalinisan. Oh. Ala na. Ayaw kasi makinig di ba? Ilang beses na sinabihan ni Makagago na umiwas na kay Kulaong, umalis na kay Kulaong kasi talagang marami siyang mararanasan na mga kaso, madadamay siya. Ilang beses naman na siya pinagsabihan. Ala talaga. Ang laki pa naman ng kaso niyan. Teka tignan natin kung kung ano magiging kaso niya. Okay. Ano magiging kaso ni Casper? Edmundo Saranya. Kung mag-bodyguard siya kay FLM tapos wala naman siya lisensya para gawin yun. Eto, sa Pilipinas, ang private security work ay regulated ng Philippine National Police sa ilalim ng SOSYA. Okay. Ito yung sa may EDSA, nakikita ko ito
Posibleng kaso o paglabag, illegal practice as security personnel. Kung umaasta siyang bodyguard, security escort ng walang lisensya bilang security guard o protective agent. Usurpation of authority, function. Kung nagpapanggap siyang may official authority o gumamit ng posisyon na wala naman siya. Illegal possession, wala naman. Grave threats, coercion o physical injuries. O kung nananakot o nanggigipit, nananakot yan di ba? Minsan nananakot si Casper. Okay, alarm and scandal o unjust vexation. Depende sa kilos at panghaharas sa publiko. Kung celebrity protection lang na simpleng kasama o assistant at walang armas, walang pananakot at hindi nagpapakilalang opisyal, hindi automatic na krimen yun. Pero kapag talagang gumaganap na armed security role na walang permit, doon nagkakaroon ng legal issues. Yun ang problema kay Casper. Kasi merong isang video si Kulaong noon na si Casper nagpapanggap na bodyguard ni Kulaong. Actually, 6 yata sila doon. 'Di ba? Kaya talagang malaking problema pala talaga ang kakaharapin nitong si Casper Nakakaawa, kaya lang yun ang tadhana niya tagas ulo Yari ka dyan, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. At dito, nakatanggap ako ng isang mensahe, mga kahombre ko. Ukol kay Casper. Sinend lang to sa akin ng isang fan ko. Chef, saan ka nagkukook? Anong restaurant? Kaya mo ba ako ipasok dyan kahit assistant cook kapag hindi pa ako nakapasok sa ina-applyan ko? Tagal kasi, naiinip na ako. Walang work. So, as you can see, mga kahombre ko, malaking kasinungalingan din ho. Ang sinabi ni Norman Mangusi na si Casper daw ay Sabi ni nagbabakasyon. Rex Marcos, saan si Casper? Kamusta na paresan nyo? Tuloy pa ba? Oo naman. Bakasyon lang. Oo. hindi ho nakabakasyon si Casper. Wala na si Casper kay Norman. Alam nyo, mga kahombre ko, to tell you the truth, napakaraming ikinaso ni Norman Mangusin sa akin, sa Isabela, sa Parañaque, and all that. And alam nyo, minsan natatawa na ako na naaawa. Kasi alam nyo ba, mga kahombre ko, yung inilalagay niyang witness ay tanging si Casper lang. Nakakatawa, mga kahombre ko. Meron pa nga yan yung kinaso niya sa akin sa Parañaque, mga kahombre ko. Yung kung saan nandun si Mighty Manong, nandun kami lahat na kinasuhan niya ko noon na kami daw si Food Genius. Imagine niyo, mga kahombre ko, ang witness niya was si Casper, si Ingkong, at saka si Edmundo. Mga kahombre ko, iisang tao lang po yun, mga kahombre ko, di ba? Si Casper lang po yun. Pero wala kasi kung panahon para panoorin ka. Unang-una kasi, unggoy ka. Oo. Puro laki lang ng katawan ng meron ka. Laki ng katawan, laki ng bunganga. The rest, wala na. Oo. Casper? Edmundo? Ingkong? Po ang pinantek sa akin ni Ingkong. Si Casper. Ingkong, Casper, same. Isa lang yan. Ni Casper. Ingkong? Grabe to si Norman, mga kahombre. Napakatindi ho talaga bulastog dito tao na ito. Sa ngayon, isa-isahin natin ang naging post ni Food Genius tungkol kay Gusgusi. Lumipat na po ng humanitarian operation si Norman sa Midas Hotel and Casino. From public service to slot machine service real quick. Baka dito na talaga siya makaka-jackpot kasi sa dating pwesto sa Okada, puro try again tomorrow ang buhay at lagi pang napipicturan ni Food Genius. Dito, mga kahombre ko, makikita natin na nasa gitna ho siya ng laban na matindi ng buhay niya. 150,000 pesos! Gone! Putik. Matibay. Miss nyo na ba mga live ni Norman? Parang simula nung nawala sa radar, bumaba entertainment value ng Facebook. Ayan, mga kahombre ko, busy ho si Norman magpaikot sa roulette, mga kahombre ko. Ayan. At dito, nagkaroon ng isang sikat na tournament, mga kahombre ko. Ayan, ang dami hong kasali. At isa dyan si Norman. Sa kasamaang palad, 2:00 ng madaling araw, Norman eliminated from the 60 million Okada Poker Tournament. Currently recovering at Quiapo Restaurant, bumawi sa extra rice. Ayan ho, mga picture niya, mga kahombre ko. Talaga, poging-pogi na ulit. Pwede na hulit kalbuhin, mga kahombre ko. Very soon. Norman Mangusin, eliminated from the 16M Okada Poker Tournament. Ayan, mga kahombre ko. Makikita nyo. Ang itsura niya at sitwasyon niya, mga kahombre ko. He's very stressed. Come on, man.
Look at his freaking eye bags and eyes. Hindi na ho nakakatulog ang tao na yun. Mayabang ka pa rin kasi hanggang ngayon. Back in business, ang bida. Ayan, mga kahombre ko, kitang-kita na siya yan, no? Grabe. Ang galing mo. Mukhang nakakompute na lahat ng posible na talo pero umaasa pa rin sa last game na talaga. Basta may OFW, may rebuy, may pag-asa. Nakakalungkot mga kahombre ko. Tingnan nyo, sinusunog niya hong maigi ang kanyang sarili. Mga kahombre ko, wala na to. Oh my goodness, man. Marami kong pera galing kay Lord. At lately lang, mga kahombre ko, namataan na maagang nakapila sa Resorts World Casino matapos manggaling sa Senado. Hindi para magsagal, kundi para sa free food at raffle draw. Ayon sa witness, mas intense pa raw focus niya kaysa sa mga high roller. Hindi ako aalis hanggat walang spaghetti, lumpia at chance manalo ng rice cooker at plancha. So makikita natin dito mga kahombre ko na kitang-kita, talatang halata na si Norman po yan mga kahombre ko. So, ngunit ako ho'y nangamba at medyo natakot mga kahombre ko dahil sa sinabi na ito ni Alex Pabella. Nung ako ay napasama sa rebeldeng grupo, 30 taon na nakakaraan. Ako po yung naging pasensyoso sa mga ganito. Ako po ay humawak ng isang brigada ng... Teka, punta muna tayo dito kay Pulaong. Hilahod na talaga si Kulaong. Matindi talaga ginawa ni Makagago, no? Walang bawi, hindi makakabangon. Sa totoo lang si Kulaong hindi makakabangon. Nahihirapan na po makabangon. Hindi na to makakatayo. Yun, lulugo-lugo na ang itsura. Wala na to. Binaon na mabuti ni MG sa lupa. Di na nakabangon. No, Ate Agnes, ganun nga. Lulugo-lugo na eh. Actually may mga yung ilan nating mga sa FB page ko. Meron na minsan may magko-comment, may mag-PPM. Sasabihin, Mac, nakita namin yung dati mong amo. Malungkot dun sa Okada, Resorts World, Sheraton ba, mga ganun. Na daw, hilawd nga daw. Lulugo-lugo. Siya naman may gusto niyan eh. Kasi actually, kung ang ginawa ni Kulaong, paglaya niya, okay pa din siya mag-sokmed. Pero, huwag ka na mag-away. Mag-sokmed ka na lang. Huwag ka na magmayabang, huwag ka na magsinungaling, huwag ka na magmura sa mga taong gobyerno. Kasi iyan ang pinakamalaki mong kamalian eh. Ang kalabanin mo ang taong gobyerno, tapos marami kang kaso. Marami kang kinalaban. Diba? Syempre, yung taong gobyerno, kahit papaano, masisilip nila, ganito pala tong taong to eh. Ganito pala ginagawa nito. Tapos pinagmumumura ako. Kung kay Casper nga, hindi inatras yung kaso ni Chief Kalinisan. Di lalo yung kaso ni Chief Kalinisan dito kay Kulaong. Lalo malamang na hindi talaga i-atras, di ba? Kaya wala talaga. It's too late. It's better late than never sa mag-among Casper at Kulaong. Di ba? Wala. Parang napakahirap nang maniwala na may second chance, third chance, fourth chance pa si Casper dito. Halata na si Norman po yan, mga kahombre ko. So, ngunit! Teka, punta na tayo dito kay grupo, 30 taon na nakakaraan. Ako po yung naging pasensyoso sa mga ganito. Ako po ay humawak ng isang brigada ng New People's Army dyan sa Quezon at natuto pa ako magpakumbaba, maging mahinahon dyan ang panahon na yun. Grabe! So, matindi pala. May connection pala ho ito sa NPA, mga kahombre ko. Aba? Ako'y mananawagan yan. Kaya, Atty. Kalinisan at sa Napolcom, magkikita kami para itanong ko, kung delikado ba ito na si Alex Pabella pala? Ay, naku.
Tas kung sino-sino din ang mga taong armado na pinapakita niya sa mga picture and may hawak sila na kung ano-anong armas, hindi ho ba delikado yun, mga kahombre ko? Naku, kailangan ipacheck ho ito kasi sa kanya mismo nang galing, mga kahombre ko. Alam nyo naman, ang mga taong may connection sa ganito, ipinakukulong ho yan, mga kahombre ko, kasi delikado. So, very good, Alex! One love! Good fucking vibes! One love, good. Di, yun na nga yun. Yun na nga yung, sinasabi natin na lahat ng nakapaligid kay Kulaong ay hahatakin niya sa kumunoy ng putikan. Hahatakin niya sa napakalawak na kumunoy. Etong mga taong to. Kasi, ayan, katulad niya, nasilip na, nalaman na. Kung totoong meron pa rin siyang koneksyon, naku po, delikado yan. Kaya pala ganyan kalakas ang negosyo ni Alex, di ba? Pwedeng maisip na ganun. Ay, kaya ka pala ang dami mong gasolinahan Ikaw pala nasali sa ganyang grupo dati. Di ba? Ay, nako. Ala talagang tong si Kulaong, Ayan. Neil Cruz, hello po. Okay. Imagine siguro ngayong nangyari din to para mabigyan ng hustisya si Manong Magtataho. Oo, pwede, Ayumi. Okay. Ate Agnes, tama ka Mac, pero dapat noon pa siya nagbago at kumawala kay Norm sa dami ng red flag sa amo niya. Akala kasi niya untouchables ang amo niya. Utu-utu rin kasi si Casper Ang hirap maging single parent, lalo maliliit pa ang mga anak mo. Ay, opo, totoo po yan. Okay, driver pero hindi nagda-drive. Driver pero pinag-drive ng amo. Lot Netzel. Okay. Sibak talaga si Casper dyan, Mac. Oo nga, Kuya Elmer. Ate Michelle, nabuti nga sa'yo si Casper. Karma is a... Oo, yun. Karma is a blank talaga. Okay. JC Castillo, actually, kasama yun sa topic ko ngayon. Okay, Ate Agnes, wala na yan, Makmak. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ilang beses na siya pinagsabihan, di siya nakinig, bagkus sumasabay siya sa yabang ng amo niya. Tama. Lalo na kung papasok pa yung, sa Magtataho, Nobel yun pag nagkataon, Kuya Elmer. Daming tinawag, 3 pero iisang tao lang pala. Si Kulaong mukhang 65 years old na. Talagang tatanda ka sa problema di ba, Ate Katrina Love? Kuya Elmer, baka yung oras na nakapila yan para sa pagkain, for sure kumakalam na sikmura niyan sa gutom. Pwedeng ganon. Ate Katrina, check mo recent post picture ni Igme, nakakaawa. Nakita ko na po yun. Kaya lang hindi natin pwede ipakita dito. Pwede i-black and white muna. Kasi merong yung ganon, hindi po natin pwede pakita dito. Okay, Lotnet, alam ko mga surrendery lang ang pwedeng bumalik sa normal na buhay. Kung totoo naman yun, oo. Ayan, hindi rin natin pwede sabihin yan. Ano meron sa Wednesday, Mac? Hearing daw po. Yun ang alam ko yun ang sabi, hearing. Sa Wednesday. Ate Agnes, wala na Mac, naubos na ang madaming chance na binigay sa kanya. Di na tatalab kahit ano pang ibigay sa kanya. Tama talaga na pag sumama ka kay Norms, mamalasing ka, ayan na nangyari kay Casper. Ayun nga po. Hindi kasi nakikinig no? Ngayon, bago ko mag-live kanina, nakita ko to kasi etong si Casper ay natin, chinek natin, tapos nakita ko pinost din ito ni Puji News kanina. Nung tayo, nung gumagawa ako ng thumbnail, bago ako magsimula doon, nakita ko yon na merong post merong post itong si
Meron post itong si Pudgy News. Oh, eto. May trabaho na nga daw po si Casper at nasa Easy Jersey. Ayan. Eto. Ayan. Eto, teka. Itong panoorin natin sa Reels. Ayan. Eto. Thank you, boss. AC Jersey, from boss. Oo. Dito ako magwo-work ngayon. Guys, follow nyo kami. Thank you, boss. Natanggap na si Casper dyan, pero yun nga. Okay, sige. Nagkatrabaho siya. Huwag na nating kontrahin yun kasi talaga namang yun ang gusto niya, magtrabaho. Buti pa nga, di ba, si Casper talagang ang gusto niya ay magtrabaho. Di ba? Kaya lang, yun Thank you, boss. yun nga po yung medyo medyo mapapaisip tayo. Good day mga Paano tatakbo buhay ni Casper kung may kaso siya kay Chief Kalinisan tapos meron pa dun sa magtataho. Yun lang ang tanong. Paano tatakbo ang buhay ni Casper? So habang nagtatrabaho siya, attend siya hearing. Meron namang siyang magiging tulong na makukuha mula sa PAW kasi indigent siya. So meron siyang rights para magkaroon po ng PAW lawyer. Yun ang tutulong sa kanya, PAW lawyer. Pakinggan natin itong sasabihin ng bagong amo ni Casper. good day mga ka-easy, magandang araw sa inyo. Ako guys, naniniwala ako sa second chance. Yung bang kahit nagkamali ka before, gusto mong bumawi, gusto mong ayusin yung sarili mo, ayusin yung buhay mo. Kaya nung nag-apply sa akin tong tao na to, hindi na ako nagdalawang isip kunin. Kasi naniniwala ako na mabuti naman talaga to. And sobrang alam ko na loyal siya. Loyal siya kung sino ang boss niya. Ito na, ang bago nating makakasama sa Easy Jersey. Pag mga iikot tayo sa mga branch natin nationwide, kasama natin, walang iba, kundi si Manang Casper. Anong Casper? Bakit Anong Casper pa din? Thank you, boss. AC Jersey, from boss. Oo. Dito ako magwo-work ngayon. Guys, follow nyo kami. Alright guys, so kung nami-miss nyo si Casper, dito lang. Lagi natin siya makakasama sa mga lakad natin. So yun lang guys, antayin nyo si Casper. Si Manang Casper, pagluluto tayo niyan. Oo, yun. Alright. Alright. Sarap magluto to. Di ba? Everybody deserves a second chance, a third chance, a fourth chance. Magaling to tong may-ari ng Easy Jersey na to Magaling to kasi binigyan niya ng pagkakataon. Mabuting tao, no? Yung napakadakila ng ginawa nitong may-ari ng Easy Jersey. Sana nga hindi siya nagkamali sa pagkuha kay Casper, di ba? Sana hindi siya kagatin ni Casper. Nakita naman natin kay Kulaong, hindi kayang kagatin ni Casper si Kulaong di ba? Kahit nga wala na kay Kulaong boss na boss pa rin ng niya di ba? So, okay yan, maganda yan. Everybody deserves talaga naman ang mga chances sa buhay. Tignan na lang natin kung ano ang magiging future ni Casper dito sa nangyari na ito kasi pwedeng pwedeng maging masalimuot, problemado, pwedeng ganun. Mukhang mayaman naman si boss, yung may-ari ng Easy Jersey. Ang negosyo po nito ay patungkol sa mga jersey. Yun mismo, yung jersey na sinusuot po, pang-basketball, pang-volleyball, kung anong sport ang nilalaro nyo, pwede kayong magpatahi dito sa Easy Jersey. At meron daw silang branches nationwide. Edi maganda yon, di ba?
mababago talaga buhay ni ano diyan, ni Casper kasi kung siya makakapag-travel pa around the Philippines, aba, eh, hindi lang siya katulad nung na nakasunod kay Kulaong. Ang nangyayari kasi noon, nakasunod kay Kulaong eh, around the jail. Punta ng CIDG, hanap ng pangpiyansa, punta doon sa sa bayuhin niyang pinagkulungan sa Parañaque City Jail. Hanap na naman ng pangpiyansa. At least ito malibot niya buong Pilipinas, 'di ba? Mabait 'tong boss ngayon ni Casper kasi binigyan siya ng panibagong pagkakataon. Ewan lang natin kung kabrad niya 'to sa sa kanilang fraternity, no? Kasi pwedeng yun din ang isa sa maging impluwensya para kunin si Casper na trabahador ng kanyang mga kabrad. So kilala daw niya si Casper, mabuting tao naman daw talaga. Patunayan na lang ni Casper, 'di ba? Huwag niyang sayangin etong binigay na pagkakataon ni Boss Easy Jersey kasi napakaganda po ng pagkakataon na ito para kay Casper talaga. 'Di ba? Baka tulungan pa siya sa kaso o malay natin may abogado tong si Easy Jersey at matulungan pa si Casper sa kanyang mga kinakaharap na usaping legal. 'Di ba? Malalaman na lang natin 'yan. Binigyan work. Oo, Malmon Mason. Wala tayong magagawa kasi alam nyo, iba-iba ang level ng kabaitan nating mga tao 'Di ba? Kaya kung binigyan man ng pagkakataon 'yun, ano na 'yun, sarili ng desisyon 'yun ni Easy Jersey. At sana nga, wag sayangin ni Casper. Ayan. Kuya G, ayan, shoutout sa'yo Kuya G Kel 30 years makulong si Casper, 81 na siya. Kumakulong na ngayon. Alam mo naman ang kasuhan dito sa ating bansa, napakatagal niyan. Ate Agnes, pero paano yan? Madami siya kinakaharap ngayon. Di rin siya tatagal dyan. Tignan po natin. Ano lang tayo? Observer na lang tayo. Okay, Kuya Elmer, hindi pwedeng second chance ang buhay nung magtataho. Ayun nga. Kuya JC, kawawa yung amo na bago ni Casper. Baka ipakilala ni Casper yan kay Kulaong, kawawa naman. Hindi naman siguro. Alam na nung may-ari ng Easy Jersey kung ano si Kulaong. Alam na nito. Sasabihin ni Kulaong kasosyo siya doon sa new work ni Casper kaya tinanggap doon. Pwede. Oo. Kaya lang, di na masasabi ni Kulaong yan. Di na nagla-live Totoo yan. Totoo yan. Ate Katrina Love, pwedeng mangyari talaga kung nagla-live pa si Kulaong. Kuya Elmer, hindi pwedeng tablahin na lang ang kasong. Okay, mabigat na kaso yun. Kay Ate Agnes, nag-like na po ba ang lahat? Ayun. Okay, Kuya Elmer, Kel, hindi lang 30 years ang sentensya ng yun nga. Tignan natin, 'di ba? Kung paano ba 'yan kung paano ba 'yan i-handle ni Easy Jersey, kung paano gagawin ni Casper ang kanyang trabaho, kung sasayangin ba niya 'tong pagkakataon na ito o hindi. Tignan natin kung ano po ang mga magiging magiging update diyan. Kasi tingin ko itong si Ka-Easy Jersey ay active naman siguro 'to sa SOCMED. Tingnan natin. Ilan ang followers? 58,000 followers. Active siya, active. Marami siyang post marami naman siyang post sa okay, nakita ko na pala 'to. Eto pala 'yun. Okay, siya pala yung Easy Jersey. Kita ko na 'to nakita ko na 'to. Tingnan ko nakapollow ako. Nakapollow nga ako. Eto nakapollow ako. Yan nga 'yun na ano ko na 'tong Easy Jersey, namumukhaan ko na. Nakita ko na yung mga upload niya na 'to. Nakita ko na 'tong mga kilala to sa mga sa mga paggawa ng mga tawag dito, paggawa ng mga
Jersey talaga. Oh, di ba? Ayos, laki ng kumpanya niya. Oh. Daming tauhan, no? Alam ko pati mga ano yung sa motor, gumagawa rin yata 'to, yung mga ginagamit sa ano pagmomotor. Ayan. Maria Enriquez from New Jersey. Hello po. Trixie Pax, inamin ni Casper 1 month na siya wala kay Kulaong overloaded. Kaso inamin ni Casper wala na siya sa boss niya. Okay. Tama nga ito. Ayos to. Malaking kumpanya tong napuntahan ni Casper na to. Ngayon, puntahan natin tong ano ni Casper. 21,000 followers si Casper. Di ba? Pinost naman pala ni Casper to eh. Pinost pala ni Casper yun, yung kanyang ano na yun. Ayos, 'di ba? Nagtiwala sa kanya yung ano, yung tao. Wag niya nang sayangin 'yan. Wag niya nang sayangin. Ngayon magpa-follow na ako kay Casper. Wala na siya kay Kulaong eh. Follow na ako diyan. Ayan. Ngayon lang ako nag-follow kay Casper. Follow natin si Casper. Kahit ganyan lang makatulong tayo dun sa dati nating kinabubwisita na si Casper. Nagtatry naman magbagong buhay. Tignan natin kung talagang magbabagong buhay. Wait and see tayo. Ano ang mangyayari sa bagong trabaho ni Casper at sa mga kinakaharap niyang kaso ngayon. Tama po. Ate Ayumi, pwede ka naman pala mag-apply sa iba, Casper. Bakit mo pa pinaabot sa puntong nadurog ka? Nahanap ang nagawa mong mali, saka mo iniwan ng amo mong siraulo. Kaya nga, di ba? It's too late. It's better late than never. Tommy Fishing, matalino ang may-ari ng kumpanya. Tinanggap si Casper kasi for publicity din yun. Pwede, oo. For clout kaya tinanggap siya, very strategy. Walang problema yun. Gamitan lang, pwede naman yun. Wala namang problema yun eh. Kung talagang naman magtatrabaho si Casper, di ba? Sa kanya. Walang problema yun. Kahit na for clout yun, for strategy. Di ba? Okay lang yun. Walang problema doon. Hindi masama yun sa ginawa ng Easy Garage. Kasi siya nagbigay din ng ng chance doon sa tao kung magtatrabaho na talaga sa kanya. At ayos yan kasi, di ba? Kahit papaano, meron pa rin pala talagang mga tao na magtitiwala kay Casper. Kasi hindi naman tayong lahat kaya natin magtiwala muli kay Casper. Kunwari ako, may kumpanya ako tapos kukunin ko si Casper. Tingin niyo ba kukunin ko si Casper? Syempre hindi, 'di ba? Mahirap sa akin 'yun. O si Makagago, tingin niyo ba kukunin niya si Casper as tauhan? Syempre hindi, 'di ba? Kumbaga hindi nga tayo magkakapareho ng level ng kabaitan. Ako mabait ako kung sa mabait, pero iba yung bait ng may-ari ng easy jersey na yon, di ba? Kaya kudos pa rin sa kanya. Tignan natin kung kasi ngayon kinuha niya si Casper, tinanggap niya, magtatrabaho sa kanya, binlag niya, pinakita niya, di ba? Sigurado din ako kung may mangyaring alingas-ngas, may mangyaring aberya sa pagtatrabaho ni Casper at si Casper ay umalis din o paalisin, tanggalin, terminate diyan sa Easy Jersey. Sigurado ko na ibablog din yan nung Easy Jersey owner. Di ba? Abang-abang lang tayo. Ayumi, tama ka, dapat noon pa niya ginawa. Yan, para maayos ang buhay niya. Ngayon, baka ngayon it's too late. Ako nga, tingin ko talaga it's too late. Yan. So, kaya lang boss Mac, kahit anong gawin niyang pagbabago kung may napahamak dahil sa kagagawan niya, ay baliwala pa rin. Yun nga. Kaya nga, yun nga yung tanong, paano i-handle ni Casper etong napakalaking problema na to sa kanya? Paano niya i-handle? Yun lang naman yung nahihiwagaan ako. 2 kasong mabigat,
magbagong trabaho ka, magbabagong buhay ka. Parang ang hirap, no? Kung ako'y nasa kalagayan ni Casper. Pero tama yun. No guts, no glory. No surrender. Dekalibre. Yan ang tunay na dekalibre, si Casper. Hindi umuurong sa hamon ng buhay, hindi umaatras. Patuloy sa laban sa buhay, di ba? Lalaban ng patas. Lalaban nga kaya ng patas. Yun nga.